Si Rick ito. Ayaw niya sana, pero pinindot yung apply kaya i-freeze na siya. Walang lunas ang sakit ni Rick, pero naniniwala siyang may gamot sa 100 taon. Para umabot doon, kailangan siyang i-freeze. Hindi siya gagaling ngayon, kundi is save lang. Lalamigin ang katawan niya halos sa absolute zero. Di siya magiging buhay, pero di rin tuluyang mamamatay. Lahat ay para sa pag-asang balang araw, gigisingan siya at ililigtas. Una, lalamigin ang katawan sa 0 degrees. Dugoy papalitan ng likido para di magyelo. Di matutulog si Rick. Unti-unti, titigil siyang makaramdam ng kamay, paa, hininga. Puso niya hihintuin ng mano-mano pag bumaba pa ang temperatura. Mawawala ang malay niya at titigil lahat sa katawan. Hindi ito kamatayan o buhay. Ito ay pagtigil. Maingat na ililipat si Rick sa kapsula, ilulubog sa liquid nitrogen. Halos minus 200 ang temperatura. Sa ganitong estado, wala nang oras para sa kanya. Lumipas ang 10 taon. Tapos, 10 taon pa. Nagbago ang lahat sa paligid, pader, kagamitan, pati mga gusali. Ang kapsula ni Rick ay minsan inilipat at 2 beses kinabit sa bagong palamigan. Ang mga nag-freeze sa kanya ay matagal nang namatay. Lumipas ang mga henerasyon, umusad ang mundo pero nakahiga pa rin siya. Walang galaw, walang senyal. Naghihintay lang siya kahit ang salitang naghihintay ay hindi bagay dito. Ang tanging gumana sa buong panahong ito ay ang lamig. Paglipas ng 1 siglo, binalika ng mga siyentista ang archive. May gamot na sa sakit na ikinamatay ni Rick noon. Siya ay akma sa eksperimento, buo ang katawan at pumayag siya noon sa pagbabalik ng alaala. Maingat na nilusaw si Rick. Ito ay tumagal ng halos 3 araw. Unti-unting itinaas ang temperatura para hindi masira ang tisyo sa biglang init. Natunaw ang yelo, sumangga ang likido. Ngunit sa yugtong ito, nakita na maraming selula ang nasira. Mukhang buo ang katawan, ngunit hindi na ito gumagana. Ang pinakamapanganib pagkatapos ng pagkatunaw ay ang mga microcrack. Sa kabila ng proteksyon, punit ang mga ugat, sira ang mga neuron at hindi umaandar ang puso. Gumagamit ang mga siyentista ng nanorobots, milyon-milyong maliliit na makina. Gumagalaw sila sa mga daluyan. Kinukumpuni ang maaaring kumpunihin. Tinatahi nila ang pinsala. Nililinis ang mga tisyo. Ibinalik ang mga koneksyon. Pagkaraan ng 2 araw, gumagalaw ang puso. Pumasok ang hangin sa baga. Muling huminga si Rick, ngunit hindi pa niya iminumulat ang mga mata. Hindi pa nagigising ang kanyang isip. Bahagya lang napanatili ang utak ni Rick. Tumutugon siya sa liwanag, ngunit hindi niya kinikilala ang mga boses. Sirang lahat ang koneksyon ng mga alaala. Hindi na alam ni Rick kung sino siya. Hindi niya naiintindihan kung nasaan siya. Ngunit sa nakaraan, napanatili ang kanyang digital copy. Ito ay mga liham, larawan, boses, at paboritong parirala. Sa tulong ng data na ito, sinimulan muling turuan si Rick. Hindi ito kapalit ng alaala. Pagsisikap itong ibalik ang nawala. Parang nagbuo ng puzzle, pero may pirasong tuluyang nawala. Una, tumingin lang si Rick sa screen. Pagkatapos, inulit niya ang ilang salita. Kinilala niya ang mga mukha sa larawan. Maya-maya, humingi siya ng tubig. Tapos, tumawa siya. Hindi lahat bumalik pero ang pagkatao niya ay naibalik. Kaya na niyang magsalita, umunawa at makaramdam. Muli siyang naging tao. Tagumpay ito para sa mga siyentista, buhay na ulit si Rick. May bago siyang ID at petsa ng kapanganakan, inaktibo noong 2125. Wala pa siyang edad at nakaraan. Matagal nang patay ang kanyang pamilya. Ang lahat ng naaalala niya ay mula sa digital na kopya. Lumabas si Rick at may bagong mundo sa kanyang harapan. Tahimik na lumilipad na sasakyan, transparent na pader, buhay na kalsada. Lahat ay kakaiba. Mabagal siyang lumakad at nagtatakang tumingin sa paligid. Hindi umuwi si Rick. Nasa ibang mundo na siya. May rally sa isang gusali. May hawak silang placard, sumisigaw at nagtatalo. Hinihingi nilang ipagbawal ang cryo-freezing at pagbuhay. Ang mga tulad ni Rick ay tinatawag nilang peke. Tumalikod si Rick. Alam niyang hindi siya welcome, nag-iisa at malungkot. Sa medical check-up, sinabihan si Rick. Tatagal lang ng 5 taon ang mga nanorobot. Nakita ni Rick ang patalasta sa pasilyo. Ito ay para sa bagong freezing project. Walang pag-aalinlangan siyang pumirma ng kontrata. Proyektong Eden 2200. Lugar na walang sakit, matulog at gigising ka sa paraiso. Tunog perpekto at sanay na si Rick dito. Sa gabi, matagal niyang tiningnan ang ilaw ng kakaibang lungsod. Bukas, muli siyang i-freeze. Suportahan siya ng like at subscribe.